One God and Father of all, who is above all, and do all, and in your all, in you all. So, dun sa ating napag-aralan ngayon, ay alam ko na alam niyo na yun. Kaya tayo narito ngayon dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Amen. Amen. Dahil sa Word of God, alam ko, huli na lang yung handa niya. Amen. So, yung fellowship, dahil yung joy na nararanasan natin dito. Amen. At alam din natin na ang isang samahan ay nagwawatak-watak. Una dahil nga sa kapag nag-focus tayo sa leader, sa tao. Amen. Pero dahil kung patuloy tayo mag-focus sa ating Panginoon, kahit saan man tayo dalhin, ay magpapatuloy tayo. Amen. Conclusion. Hindi yan pa yan. Ipapaunawa sa inyo ng Panginoon. Yung kanina, yung pinakita ko yung ibon, kung bakit sila lumilipad sama-sama. Kung bakit, di ba, letter B? Lumilipad sila sama-sama para yung init nila sa isa't isa. Para makatagal sila sa kanilang paglipad. Kasi pag lumipad isa, malamig. At maging yung iba, ine-train nila sa pag-cross country. Diba? Saan kukuha ng visa, gano'n? Sorry sige po, ako alala ko lang sa conclusion ko. Totoo yun, pati yung ibon na yun, nasa isip ko ang pangalan nila, nabasa ko yun, pag yung leader po nila, may partner talaga sila, buddy-buddy. Pag masama ang pakiramdam nun, bababa yun pag ginakaya. Yung partner niya, hindi siya iiwanan hanggang mamatay siya. At papanig lang ulit siya kung wala naman kayo isa. Amen. At isa pa, yung letter B, yung nasa unahan yun ang pinaka mahirap na parte. Dahil yung presyo ng lamig ng hangin nasa kanya. At at nabasa ko ron na parang every 5 minutes pumupunta yung sa likod. Magpapalit para mag-ano ng power. At yung isa naman ang papalit. So nakita niyo yung unity nila? Hindi tao yun. Diba? So, ganun din, di ba, sa ating mga Kristiyano, kung patuloy tayo magsama-sama, yung init ng Panginoon ay patuloy na nasa atin. At alam natin, kapag may umalis, di ba, at hindi siya nagpatuloy, kahit ako noon, di ba, nung ako'y sa Abu Dhabi, napunta ng Dubai, hindi na ako naka-attend ng Bible study nang wala. Balik na uli ako sa dati kong gawain. At maging din yung maging katulad niya ng ginagawa ni Brother Francis, na tayo patuloy na tinuturuan. At napakagandang example ng mga ibon na yan. Ito yung nakikita ko ay nabe-bless sa Panginoon. Dahil kung ang ibon kaya nilang magkaisa, tayo pa kaya. Ayan. At ganoon din, isa pa ron na yung sa patuloy natin na pagmamahalan, may isang Espiritu, may isang Diyos, ay kahit saan tayo pumunta, o sino, ngayon malakas tayo eh. Sabi nga, yung mga ibon, magkakasama sila, malakas sila. Pag humiwalay sila, wala silang partner o wala silang, pwede silang mamatay. Kaya napaka-importante sa atin yung magpaalalahanan. Alam natin yun, di ba? At kung lalaliman pa natin yung love na yon, sabi nga, madaling mahalin yung asawa mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo. Pero, paano mamahalin yung taong sabi nga, yung hindi ka ibig-ibig? Sabi nga, madaling magpautang sa kapatid mo, sa kakilala mo, kasama mo sa trabaho, nakikita mo.
Paano yung utang sa'yo na walang contact number? Tatawag lang sa'yo, uutang. Diba? Pero, kasi sinabi ko yun, dahil naranasan ko yun. Meron ako isang taong na-meet, then, kung nangangailangan siya, ay tinulungan ko siya dahil yun nga yung isang puso natin. Sabi ng Panginoon, tulungan natin yung nangangailangan. Pero, isa, dalawa, tatlo, na lumapit sa akin, nag-iba na ugali ko. Nagkaroon na ako ng doubt. Niloloko ata ako nito. Inamin ko, kumbaga, hindi madali, kumbaga, pumunta sa ganung sitwasyon. Pero, mapakalaking tulong na kapag naranasan natin yun, dahil ibang level na yun ng ating ng faith. Pero sabi siya nga, nag-failure ako doon. Pero sa susunod, siguradong hindi na ako babaksak doon. Kasi sa susunod, hindi ko na siya pagwatahan. Okay, conclusion tayo. So yun na lang yung message ng Panginoon na patuloy lang tayong magmahalan, patuloy tayong mag-unawaan, patuloy lang tayo na mag-focus sa ating Panginoon. Amen. Conclusion, as believers of Christ, let us set our mind to doing things that bring honor to our God and to Lord Jesus Christ. Let us continue to love one another and demonstrate that by our taking care of each other, helping one another, and reaching out to those who need us. Amen? May tanong po? So, kung meron po kayong asin mo mga o ikaw? Amen. So, na-bless po ba tayo sa message ngayong gabi? Amen. So, tunay nga po na po ang bawat isa ay pagmamahalan at saka may pagmamahalan at may unity. Wala pong imposible talaga. So, parang ano lang po yan eh, parang sa isang mag-asawa na kung ang parang kayo nag-iilingan para sa isang bagay na kailangan ninyo pag-desisyon lang pareho, hindi kayo magkapapak sa isang magandang desisyon na ikabubuti pa rin naman ng kung ano yung purpose ng desisyon ninyo. Ganun din po pag tayo nagtatayo ng bahay, pag hindi natin naisalansan ng mainam ang mga blocks na ikakabit natin sa bahay, maaaring bumuo ang bahay natin. At ganun din po sa samahan, sa church, na kapag hindi united ang grupo nito, yung possibility po na tayo parang mawala yung samahang yun is malaki. So, siguro ngayon, masasabi po natin, sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga gawain para sa Kanya, tayo po ay magkaroon lamang ng isang purpose, ng kumbaga sa yung mga pinag-aaralan natin. Dapat po siguro, isa lang yung pinaniniwalaan natin. So, meron pa po ba kayong maidadagdag doon sa nasabi po ni Brother Abe? O gutom na kayo? Ako, dagdag ko dito. Una ko si Brother Husband. Praise the Lord, no? Isa yung spirit, bro, Abe. Yung John 17:11. Sa bahay pa lang, pinag-usapan na namin ni Brother Tolay siya. Tapos hanggang sa sakyan nila, Brother Red, 17:11 ang topic. Talagang totoo po na kailangan talaga nating mabuo. Di po ba sabi nga sa atin na para ma-bless tayo, medyo sama po yung blessing, para ma-bless po tayo, we have to honor our Father. Kasi po sa 17 po, andun po yung Ama Para magkaroon tayo ng unity, kailangan marunong tayong sumunod sa magulang natin. Sabi nga, pag tayo minor, narinig ko po sa isang preaching na dito na sa All Nation, we have to obey our parents. Tapos, pag may sarili na tayong pag-iisip na alam natin na kaya na natin manindigan, we have to respect yung magulang natin. Pero, ano po yung pinaka-center meaning ng word na yun? Yung kailangan, marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Dahil pag ama mo ang nagbibigay sa'yo, kasi yung dati na sinasabi sa atin na
hindi ka ipapahamak ng iyong magulang dahil ganun ka na lang kamahal. Mali pa na lang po natin masabi natin, bakit yung gano'n, yung kapitbahay natin, tingnan mo, nirip nga yung anak niya. Yung ba yung sasabihin mo pagmamahal? Pwede po natin ilayo ngayon kasi pwede, yung sa mga, kagaya po nating naniniwala tayo na may Diyos na buhay, na tumanggap na tayo, yun po yung mga iba po ang spirito nila eh. Pero tayo po, pag tumanggap na sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin yun dahil ibang usapan pa po yun. Pero kung tayo nasa piling ng Panginoon, nakikita na po natin yung tama at mali at alam natin na isa ang Panginoon natin Diyos na buhay through Lord Jesus Christ of Nazareth, na may Trinity po tayong pinaniniwalaan. Alam po natin na pag may unity po tayo, ang pagmamahal ng Panginoon, pare-parang natin makakamtan yan. Iisa lang ang Spirit natin. Amen? Yun lang po. Amen. Dagdag ko lang kasi recently yan yung topic ng nung shinare ko naman sa kabila. Kasi yung third na commandment, di ba, may 2 yung sinamarize ni Jesus Christ doon sa Romans after the 10 commandments. Tapos yung third one nga, yung commandment I give to you, love one another as I have loved you. Yun, bilin niya yun sa mga disciples kasi alam niya, it was declared during the Passover, yung Last Supper. Alam niya kung ano na yung mangyayari sa kanya. So, yung mga disciples kasi, iba't ibang characters yan. Merong ng tax collector, merong fisherman. So, iba't iba yan. So, iparallel natin siya sa ating buhay ngayon bilang Shekinah. Kumbaga tayo yung disciples naman ni Jesus Christ dito. So, iba't iba rin tayo ng mga ugali. Iba't iba yung mga karanasan natin before. So, kasi sabi ni Jesus Christ doon, hindi ko kayo maituturing na talagang disipulo ko kung hindi niyo magagawang mahalin ng bawat isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ba yung pagmamahal ni Jesus Christ na naibigay niya sa atin, di ba't namatay siya sa krus? Hindi naman natin kailangan magkakapako sa krus para mapatunayan na mahal ko si Sister Annabel, si Brother Rico, yung mga tipong gano'n. Hindi naman natin kailangan yun. Kumbaga, kaya madalas natin naririnig sa karamihan, lalo na yung pagpapatawad sa utang. At sa mga pagkakamali na parang ayaw nating i-let go, ay yung parang sabi, hindi ako Diyos para patawarin siya. Exactly. Hindi ka rin yung si Jesus Christ na, di ba, sinave tayong lahat. Exactly. Yun ang point ni Jesus Christ doon. Hindi ka nga ako. So, anong gagawin mo ngayon? We need an external power in which si Jesus Christ lang makakapag-provide sa atin because ang sinabi niya na pagmamahal sa ating kapwa, sa una-una, kunwari dito lang muna sa atin, ang sinasabi niyang ganon is yung I'm not requiring you to do the best that you can do. It's I want you to do everything that you could possibly do, and then ask in prayer anything that you could not do anymore, kasi only He can give that. Kumbaga, there are 2 things na iniwan ko dun sa kasi ang mga bagay na hindi saklaw ng ating pag-unawa at hindi kaya nating itawid para sa sarili natin is first, prayer, na si Jesus Christ ang mag-put a little more dun pa sa patience natin or sa love natin or sa understanding natin. And next is see Jesus Christ in each and every one. So, if that person is difficult to handle and difficult to understand, just see Jesus Christ in him. Para once you see Jesus Christ dun sa dahil kapwa tayong mga Kristiyano, then wala tayong gagawin na hindi natin siya makakasundo, di ba? Kasi si Jesus Christ 'yon, kasi He can be a carpenter again or He can be our plumber. Hindi natin alam. So, kaya yung impossible na love one another as I have loved you, na pagpako niya sa krus, hindi siya imposible. Magagawa natin yon sa pagtahak natin sa kanyang landas, sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtingin sa bawat isa na parang si Jesus Christ. Amen. Naalala ko yung manok kanina. Manok pala. Di ba, napapansin nyo kung may manok yung mga sisiw niya kapag yung hinahabol yung sisiw, yung inahin, hahabulin ka rin. Diba? So, ganun ka siya ka-protected sa yan.
At nandyan din sila sa ilalim paggabi para kasi sisiyo kapag walang ilaw.